Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na dyan with evidence na mga kabibig. Nakakalungkot na balita. Opo mga kabibig. Talagang bumaba ang approval rating ni VP Sara. Sumadsad mga kabibig. Tapos, itong approval rating ni BBM at ni Martin Romualdez, tumaas ng tumaas. So, sinipa si VP Sara. Talagang ramdam na maraming tao ngayon na di umano'y ayaw nila ni VP Sara. Sabi daw di umano, paepal, OA, overacting, lalo na daw yung sinabi ni VP Sara na itatapon niya ang bangkay ng ama ni BBM. One of the reason daw yun kung bakit bumaba, sumadsad ang approval at trust rating ni VP Sara. Yun ay sabi ng Okta Research Survey. Naniwala kayo? Ay, gusto ko lang i-share sa inyo mga kabibig ang aking nabasa kasi pinag-uusapan ngayon ngayon. O ito ha, baka sabihin nyo na gawa-gawa lang ako ng storya. Yung iba kasi sabihin, ay, yan sa kabibig, gawa-gawa lang ang istorya para may mapag-usapan. Hindi naman ganun. Oy, o, trending ang Okta survey ngayon. O, ito, kita nyo no. Just in, VP Sara Duterte's third quarter approval and trust rating have significantly declined, according to an Okta research survey released today, October 31. Her approval rating slipped by 8% na naging 52% na lang si VP Sara, while her trust rating saw a 6% drop now at 59%. So, nasa 50 na daw, 52 and 59 yung 52 yung approval rating ni VP Sara at 59 yung trust rating according sa Okta Research. This marked a stark contrast to March 2023 when she held an impressive 87% trust rating. The sharp declines reflect shifting public sentiment and suggest that current political dynamics may be eroding her once strong support. Oh. At si BBM daw ay patuloy na pinagkakatiwalaan at sinusuportahan ng mga Pilipino matapos manguna sa top government officials sa bansa na may pinakamataas na trust and performance rating ayon sa Okta Research. So tingnan natin ang news ha. Mga sabihin yung gawa mo lang kabibig. Oh, nahilig kasi ka sa chismis kabibig. Sige ito i-share ko sa inyo ang news. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo para mabasa nating lahat. Ito. Ayon sa PTV. Ito na Nasaan ba ito? Ito. BBM Trust Performance Ratings highest among top government officials. Ito, i-check natin to. Ito na. I-click natin para makita natin ba kung totoo ba ito. Ito daw mga kabibig ang chismis. Si BBM, most Filipino trust and approve. Kita nyo na kanina ha. So, sabi dito, most Filipinos continue to trust and approve the performance of President Ferdinand Marcos Jr. according to the latest Okta Research Group. In its third quarter tugon ng masa, survey conducted on September 4 to 7, 2024, the pollster said the president received 69 trust rating, 66 performance rating. Sa July daw, kay Marcos, 71, while his performance is 68. Sabi pa ng Okta, it is important to note that while some fluctuations in the ratings has been observed, these changes fall within the margin of error. Habang si Sara Duterte daw, trust rating fell to 59%, dropped from 65 sa second quarter. Her performance rating also declined by 8 points to 52 compared to 60 recorded in the previous quarter. Sabi ng Okta, this declines continues a downward trend observed since March 2023. So, bumaba daw ang trust rating and performance rating ni VP Sara. Ito pa. Kaya
Kay Martin Romualdez naman, natin kay Martin Romualdez ha. Martin Romualdez, 61% ang trust rating, 62% approval rating. Wow! Sila na. Parang good tandem. Vice President and the Speaker. Kay BBM ha, 69-66. Kang Martin, 62-61. Bakit hindi nilang ginawa niyo lang 69-67? Para katulad sila. Di ba? Halata naman tong Okta, pro government to. Okay lang yun kabibig. Talaga, merong mga results talaga na mababa si Sara, mataas si BBM, depende talaga yan sa kung sino ang sinorvey. Sabi ng iilan, papuntahin sila sa Visayas at Mindanao para makita talaga kung ano ang mangyayari, para makita ang katag-katag ba. Alam niyo ba kung ano ang katag-katag? Ang katag-katag sa Bisaya, it means na makita talaga kung ano ang magiging resulta, di ba? Makita talaga ang totoong resulta, sabi ng mga Bisaya. Hindi mapapalupig-lupig ang mga Bisaya. Akala nyo, dahil sa sorbe-sorbe na yan, ay mawala na kami ng tiwala kay Bibi Sara. Hindi kami mawala ng tiwala sa Bibi Sara. Sabi ng isang Bisaya. Pero, may nakita ako kabibig. Dito ang shocking revelation. Naku, ano ba yan kabibig? Naglabas din ng survey ang, ito na, magkaalaman na. Ito na ang survey ng, galing ito sa Pulse Asia Survey. Pulse Asia Survey yan kabibig. O bakit? Anong problema kung Pulse Asia? 'Di ba? Sa Okta Research ginawa 'yon kailan ba 'yon? September 4 to 7, 2024. Ang Okta ginawa last September 6 to 13, 2024. So magkaibang araw. Ngayon, ito ang resulta. Marcos, 50% ang trust rating. Kay VP Sara, 61. Ay, kabibig, bakit nagkaiba? Ang Okta, iba yung resulta. Ang Pulse Asia, iba yung resulta. Bakit magkaiba? Baka iba't ibang lugar sila nag-survey-survey. Kaya nga sabi ko sa inyo, maniwala man kayo o hindi, depende talaga kung ano ang pakiramdam nyo sa gobyerno. Kung meron bang natulong ang gobyerno sa inyo or hindi. Itong mga survey-survey ito, it's what we call mind conditioning. Yung iba, yung mga supporters ni BBM, naku, magaling yan. Di ba, tama kami, si BBM magaling talaga. Tingnan nyo ang trust rating, performance rating. Pati si Martin, tumaas. Si Bibi Sara, nag-decline. Pero sa Pulse Asia rating, ikawawa si BBM at Martin. Kay Marcos 50, kay Sara 61, kay Martin 31. 'Di ba? Sa performance rating, ito Sara 60, Martin 32, BBM 50. So talagang sa dalawang survey result saan kayo maniniwala? Saan kayo maniniwala? Sa Okta Research or sa Pulse Asia Survey? Pinakita ko naman sa iyo kanina, binasa ko kanina, pinakita ko yun sa kanina. Sa Okta Research, number 1 si BBM. Sa Pulse Asia, number 1 si Sara. Di ba? Doon sa Pulse Okta Research, number 1 si BBM. Pangalawa sino ba pangalawa dito si Frances Escudero. Pangatlo si tawag dito, si Martin. Pang-apat si Sara, pang-lima si Gismondo. Again, sa Okta Research, number 1 si BBM, number 2 si Escudero, number 3 si Romualdez, number 4 si Sara, pang-lima si Gismondo. Sa kuan naman sa Pulse Asia Survey, number 1 si Sara, number 2 si Escudero, number 3 si Marcos, number 4 si Martin. Depende na kabibig kung saan kayo maniniwalang survey ba. Alam naman natin kung sino ang nagtatrabaho. Diba? Ay, nako. Basta, until now, kabibig, kung sabihin nyo, si BP Sara, walang nagawa, anong petsa na ba ngayon? Ano na yun? October 31? Nako, ito ha. Ang Office of the Vice President ay namimigay pa rin ng relief goods sa mahigit 4,000 na pamilya sa Naga City last October 28.
pumunta ang OVP at talagang grabe mga kabibig, sobrang maligaya ang mga taga Naga City na hindi sila nakalimutan ni VP Sara. Hindi lang si VP Sara ang hindi nakalimot sa kanila, pati si Pangulong Rodrigo Roa. So eto kabibig, sa pagdalaw ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga nasalanta ng bagyo at yung namatay ng katibigo, 'di ba? Personal na bumisita si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at nagbigay ng kaniyang pakikiramay. Karamihan ng mga sawi ay sa nangyaring landslide sa lugar noong October 24, 2024. Ang tanong, sinisita ba ito ni Bongbong Marcos? Sinisita ba ito ni Martin Romualdez? Teka muna kabibig, nasaan na ba si Martin Romualdez? Ay, ewan ko kabibig. Hindi ko napansin kung nasaan si Martin Romualdez. Basta ang alam natin, si Tatay Digong ay nagpunta doon. Binisita ni Tatay Digong at pinaramdam niya na hindi sila kayang iwan ni Pangulong Duterte. At binigyan pa ng ano ba, konting ayuda. Oh, nagdala siya ng lipot ang Vicky Sara and then birthday. Duterte ay nagbigay din siya ng ayuda para sa naman. Tapos, yan yun. Saan kayo makakahanap ng presidenteng yan? 'Di ba? Pumunta ba si BBM doon kabibig? Dumalaw lang. Hala, grabe naman si BBM. Dumalaw lang pala. Oo, dumalaw siya kasi nagmamadali siya. Bakit siya nagmamadali? Ewan ko. Nagbigay talaga ng oras. Nagbigay talaga ng oras. Nalikan yung mga kaba. Tamang public service. Tayo naman, hinalikan ang kapatawag. Hindi naman kayo bulag-bulag dyan. Mga nagbulag-bulag dyan, ang mahal. Kaya ba yan ni Martin Romualdez? Kaya ba ni BBM? Ay, hindi. Hindi. Mga naman noong Yolanda. Ano naman, ang kumusta ang BBM? Maraos niya. Diba? Ano kayo? Naniniwala ba kayo sa mga sorbe-sorbe? Ako hindi. Mas naniniwala ako kung ano ang aking nakikita. Nakikita ko na may ginagawa ang Office of the Vice President, ay, swak yun sa akin. Hindi yung importante yung mga ratings na yan kasi pwede yung doktorin eh. Pwedeng yung mga pinasurvey, kilala mo lang or hindi natin alam, di ba? Pero let's give a benefit of the doubt. Depende talaga sa tao. Depende sa tao kung saan sila maniniwala. Yung iba kasi hindi naman naniniwala sa survey. Sabi nila, ay, doktor yan, binayaran yan, mga survey na yung kabibig. Huwag ka maniwala kabibig kasi drama-drama, chika-chika lang yan. Hindi natin alam, di ba? May mga iba kasi madaling mapaniwala sa mga survey. Pero ako hindi ko maniwala sa survey. Ito naman ang sabi ng mga ilang netizen komento nila dito ha. Ito oh, really? So funny. Anong gagawin natin? Sa eleksyon na lang malalaman kung sino ang most trusted. Mga mangga ayaw namin. Naku, ba't maraming tumawa sa resulta sa Opta Research? Yung tawa ba it means sininiwala? Ito pa, grabe PTV, uminom kaya kayo pa ng kape na makaramdam naman kayo ng konting kaba. Uy, tabang PTV, totoo to? Halloween pa po, malayo pa ang April Fool's Day. Wag kami please, hindi kami mauuto. Tama na ang pagiging budol nyo. Budol president kamo, ang mataas ang trust rating and performance rating. Ay nako, tumahimik kayo. Baka sinorbe nyo ang mga bangag. Bangag lang ang naniniwala sa survey nyo. Whatever the survey results, BBM can no longer run to presidential post in 2028, but it will reflect on what kind of government he is expressing to the people. Saan po kayo nagpa-survey sa Malacanang? Survey po kaya dito sa amin nang malaman nyo kung tiwala pa kami. Hala, naku. Ito na naman tayo sa lokohan na survey. You're joking, PTV. Ay, hindi po, ang Okla Research. Oy, congrats sa ratings nyo, napakataas. Ay, tunay ba talaga to? Tama na po. Maawa kay sarili nyo. Magkano ang bigay sa inyo? Grabe ang mga tao. Ay, naku, mga kabibig. So, yun na nga, ang mga komento ng ating mga netizen. Kaya hindi natin makokontrol ang mga komento ng ating mga netizen. Because,
they experience, and the same time, gutom ang mga tao. Alam nila kung ano ang totoong istorya sa buhay nila ngayon. So yun lang po mga kabibig ng ating Ladies Level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!